Mga ka-Republic, bago ang Game 4 ng Final Series mamaya, tatanggapin ni Junmar Fajardo ang kanyang pang-13 BPC Award. At dapat mag-ingat ang SMB sa BPC curse o ang malas na dalaraw ng awarding ceremony bago ang laro. May mga pagkakataon na natatalo sa laban ang team ng player na tumanggap ng award. At kung si Junmar Fajardo ang tatanungin, mas pipiliin niya ang panalo ng kanilang team kaysa personal na parangal. Noong 2019 Commissioner's Cup, tinanggap ng The Kraken ang kanyang ika-8 BPC Award. Tila nawala noon sa wisyo ang SMB, tinambakan sila ng TNT sa Game 4 na iyon, 115-105. Kaya bang ibalik ng Talk and Text ang nakaraang iyon para itabla ang series? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, go for the jugular! Ito ang magiging motivation ng SMB ngayong Game 4. Sa Animal Kingdom, kapag kinagat nila ang jugular ng kanilang biktima, siguradong tapos na ang laban. Dahil ang jugular vein ang isang malaking ugat sa liig na nagdadala ng dugo mula sa utak pabalik sa puso. Habang sumusuray pa sa masakit na pagkatalo ang TNT sa Game 3, dapat itong samantalahin ng SMB. Hindi na nila dapat papormahin ang tropang 5G. Hindi sila dapat magkampante. Dapat ang goal nila ay saktan ang moral ng TNT sa pamamagitan ng isa pang dominanteng panalo. Sa basketball, kapag nabauna sa 1-3 deficit ang isang team, halos 90% na ang chance na matatalo sila sa serye. Iyon ang jugular ng Talk and Text. Kung kukunin ng SMB ang panalo sa Game 4, para na nilang pinutol ang malaking ugat sa liig ng TNT. Hindi dapat magpakita ng kahit katiting na awa ang SMB. Gamitin na nilang lahat ang kanilang armas. Ang lakas ni Junmar Fajardo, ang bilis ni CJ Perez, ang shooting ni Marcio Lassiter, at ang pagkabrusko ni Mo Tautua. Pero sandali lang, huwag kakalimutan na isang malakas na team din ang tropang 5G. Isa sila sa mga kupunan na may pinakamaraming championship trophy sa PBA. Nasa unahan man ngayon ang SMB sa final series na ito, 2-1, hindi pwedeng sabihin out na ang tropang 5G. Tulad ng sinabi natin sa ating video content kahapon, maraming pagkakataon na mula sa 1-2 deficit ay nakabawi pa rin ang TNT at nakuha pa nila ang kampyonato. Mamaya sa Game 4, kung malilingat ang SMB, baka gulatin sila ng mga bataan ni Chot Reyes. Bago ang Game 4 mamaya ay isisingit muna ang awarding ceremony para sa Best Player of the Conference Award. At siguradong si Junmar Fajardo na ang tatawagin para sa kanyang pang-13 BPC, isa na namang record na ewan natin kung kaya pang mapantayan. Ngunit may dapat ipag-ingat ang SMB kaugnay ng awarding ceremony na tulad ng seremonya bago ang Game 4 mamaya. May mga nagsasabing may kakambal daw na curse o malas sa team ang player na tumatanggap ng parangal. Uulitin natin noong 2019 Commissioner's Cup Final Series sa pagitan ng SMB at Talk and Text, tinanggap noon ni Junmar Fajardo ang kanyang ika-8 BPC Award. Ginawa rin ang awarding ceremony bago ang Game 4 at nang magsimula na ang Game 4, tila ba wala sa wisyo ang depensa ng SMB at tinambakan sila ng Talk and Text 115-105. Nangyari rin iyon noong 2016 Commissioner's Cup sa Game 4 din. Iginawad kay Calvin Abueva ang BPC Award bago ang aktwal na laban at ang resulta tinalo sila ng Rain or Shine 109-105. Nasa Alaska pa noon ang The Beast. Marami ang hindi naniniwala sa malas o curse. Nangyayari lang daw ang ganoong pagkatalo ng team nang nabigyan ng award dahil una, posible raw nasira ang routine ng BPC winner. Dapat daw kasi ay laro na agad pagkatapos ng warm-up pero nasingitan pa nga ng awarding ceremony. Anyway, ang malaking hamon kay Junmar Fajardo ay kung paano agad i-switch ang kanyang utak mula sa Best Player Award mode tungo sa gyera sa basketball court. Tiyak hindi gugustuhin ni Junmar Fajardo na maitabla ng Talk and Text ang series. Mahirap bigyan ng chance ang TNT.
Kapag ang mga bataan ni Chot Reyes ang nagkaroon ng pagkakataon, walang duda, ang SMB naman ang gugustuhin nilang ibaon. Kaya ang malaking tanong ngayon, makakatabla kaya mamaya ang TNT o tuluyan na silang ibabaon ng SMB? So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out sa iyo, Juanito Alibay. All Filipino, di pa raw nanalo ang TNT sa SMB. Sabi niya, shout out sa iyo. Sa iyo rin, Warlito Ibarra, Go Beerman, J. Cruz, Go Idol, sabi niya. At sa iyo rin, shout out, Borlagatan Donald mula sa Singapore. Salamat sa laging panonood kahit wala na ang Hinebra. At sa iyo rin, Jason Guzman, iba naman daw ang San Miguel sa mga nakalaban ng Tok and Tex, sabi niya. Sa iyo rin, shout out, Mark Jan Bilolo. Yes, nasaksihan niya raw yun, ang 03 noon. Sa iyo rin, Baltasar Dagpin, ibaon ang TNT, wag pagbigyan. Talagang SMB fan ito. At sa iyo rin, Likagan Sander, birdurugin daw ang mayayabang, galit ito. At sa iyo rin, Adonis Salazar, bilog ang bula. Sabi niya, huwag mo na bilangin ng itlog. Tsamba raw yung kay Perez. Jigs Carido, shout out sa iyo, idol. Salamat sa panonood. At sa iyo rin, Nelson Reyes. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.